Dadalawin mo si Rosel? Opo, gusto ko po siyang makamusta. Nag-alala po kasi ako sa nangyari sa kanya. Talagang malapit ang loob mo kay Rosel, ano? Naku, huwag po kayo maingay kay Mami, ha? Kasi pag nalaman niya na nagpunta ko kay Tita Rosel, magagalit po siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. Sige, lumakad ka na. Salamat po. Iba talaga ang lukso ng dugo. Yun na nga, madam. Mukhang apektado na talaga si Rosel psychologically. Kasi biruin niyo ba naman? Nakikita na raw si Tyrone, yung anak niya. Wala naman dun. Kawawa naman si Rosel. Hindi niya matanggap na nawawala yung anak niya. Siguro kaya siya nagkakaganon? Tinatakasan niya yung realidad para hindi siya masaktan. Kasi naman, madam, mahirap din naman talagang tanggapin yung nangyayari, di ba? Kahit naman tayo. Malihim din kasi itong si Rosel. Masyadong maraming baggage sa buhay. Kung inopen lang niya sana sa lahat kung sino ang tatay ni Tyrone, di sana kahit papano may katuwang siya. Oo, Adela. Kung anong iniisip mo, yun din ang iniisip ko. At alam mo kung sinong tinutukoy ko. Ano? Pa-dead na ka dyan? Naku, ikaw, Adela, ha? Pag nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, makakatikim ka talaga. Alam ko naman na alam mo na si Chris ang tinutukoy ko. Tyrone, magpapaliwanag ako sa'yo. Magpapaliwanag ako. Tyrone. Rosel, totoo ba yung narinig ko? Ako nga ang tunay na ama ni Tyrone. Rosel, sino kausap mo? Ha? Sorry, Nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan. Hindi dapat kita pinagpalit sa pangarap kong yumaman. Ikaw dapat pinili ko. Ikaw dapat pinakasalan ko. Dapat magkasama tayo ngayon. Nandiyan si Tyrone. Kasama si Belle. Maligaya tayo magsasama habang buhay. I'm sorry. Rosel? Rosel, I'm sorry.